Research indicates possible pathways through which tea consumption may lower the likelihood of developing prediabetes and type 2 diabetes. Kumusta sa lahat at maligayang pagdating sa ating munting silid kung saan libre lang ang matuto. Sa video na ito, mayroon ilang kapanapanabik na balita na maaaring makaapekto sa buhay ng milyon-milyong taong may diabetes. Isang kamakailang pag-aaral na ipinakita sa annual meeting of the European Association for the Study of Diabetes, EASD, na ang pag-inom ng maitim na tsaa araw-araw ay maaaring mabawasan ang panganib at pag-unlad ng type 2 diabetes sa mga nasa hustong gulang. Tingnan natin ang mga detalye. Ayon sa groundbreaking na pananaliksik na ito, na may kinalaman sa pakikipagtulungan sa pagitan ng Universidad ng Adelaide sa Australia at Southeast University sa China, ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng maitim na tsaa ay nauugnay sa ilang makabuluhang benepisyo. Kung ikukumpara sa mga individual na hindi kailanman umiinom ng tsaa, ang mga umiinom ng maitim na tsaa araw-araw ay may nakakagulat na 53% na mas mababang panganib para sa prediabetes at 47% na nabawasan ang panganib para sa type 2 diabetes. Mahalagang tandaan na isinasaalang-alang ng mga resultang ito ang mga naitatag na salik ng panganib na kilala na nag-aambag sa panganib ng diabetes, kabilang ang edad, kasarian, etnisidad, body mass index, BMI, presyon ng dugo, at iba't ibang salik sa pamumuhay. Kaya, paano gumagana ang maitim na tsaa sa magic nito? Well, pinaniniwalaan na ang natatanging proseso ng microbial fermentation sa panahon ng paggawa ng dark tea ay nagbubunga ng mga bioactive compound tulad ng mga alkaloid, libreng amino acid, polyphenols, polysaccharides, at mga derivatives ng mga ito. Ang mga bioactive compound na ito ay inaakalang may ilang positibong epekto sa metabolismo, kabilang ang makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory effect, pinahusay na insulin sensitivity, mas mahusay na pancreatic beta cell performance, at maging ang mga pagbabago sa komposisyon ng gut bacteria. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pag-aaral mismo. Kabilang dito ang 1923 na nasa hustong gulang mula sa iba't ibang rehiyon sa China. Kabilang sa mga ito, 836 ang may diabetes, 352 ang nagkaroon ng pre-diabetes, at 1135 ang may normal na antas ng glucose sa dugo. Ang mga kalahok ay tinanong tungkol sa kanilang mga gawi sa pag-inom ng tsaa, kabilang ang dalas, hindi kailanman, paminsan-minsan, madalas o araw-araw, at uri, berde, itim, madilim o iba pang tsaa na gusto nila. Natuklasan ng pagsusuri na ang pag-inom ng tsaa araw-araw ay nauugnay sa pagtaas ng paglabas ng glucose sa ihi at pagbawas sa insulin resistance. Ang mga pang-araw-araw na umiinom ng tsaa ay may 15% na mas mababang panganib para sa prediabetes at isang 28% na nabawasan na panganib para sa type 2 diabetes. Kapansin-pansin, ang pinakamalakas na benepisyo sa kalusugan ay naobserbahan sa mga umiinom ng maitim na tsaa araw-araw. Nakaranas sila ng mas malaking pagpapabuti sa paglabas ng glucose sa ihi at resistensya ng insulin. Ang Associate Professor na si Tongji Wu mula sa Universidad ng Adelaide ay nagmumungkahi na ang mga pagkilos ng mga bioactive compound sa dark tea ay maaaring may mga epekto na katulad ng SGLT2 inhibitors, isang klase ng mga anti-diabetic na gamot na kilala sa kanilang pagiging epektibo sa pamamahala ng asukal sa dugo. Binigyang diin ni Professor Zilin Sun mula sa Southeast University ang pagiging simple ng potensyal na pagbabago sa pamumuhay na ito. Ang pag-inom ng maitim na tsaa araw-araw ay maaaring isang tuwirang hakbang upang mapabuti ang dieta at kalusugan. Gayunpaman, mahalagang mag-ingat. Ang pag-aaral na ito, tulad ng marami pang iba, ay obserbasyonal at hindi maaaring tiyak na patunayan ang sanhi. Ang mga mananaliksik ay kasalukuyang nagsasagawa ng double-blind, randomized na pagsubok upang patunayan ang mga natuklasan na ito. Sa konklusyon, habang higit pang pananaliksik ang kailangan,
Ang pag-aaral na ito ay nagmumungkahi na ang pagsasama ng maitim na tsaa sa iyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring isang simple ngunit epektibong paraan upang mabawasan ang panganib at pag-unlad ng type 2 diabetes. Ito ay isang kapanapanabik na pag-asa na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng publiko. Iyon lang para sa video ngayong araw, mga kabayan. Kung nakita mong mahalaga ang impormasyong ito, huwag kalimutang bigyan kami ng thumbs up at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa kalusugan at kagalingan. Gaya ng nakasanayan, tandaan na kumonsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago gumawa ng anumang makabuluhang pagbabago sa dieta. Salamat sa pagtutok at magkita-kita tayo sa susunod.